pati ang pagka, kriminal at utak sa pandarambang ni Marcos at Romualdez. Palakpakan natin si Tatay Rane. Alam ko po, napakainit na sitwasyon po natin ngayon. Pero ito hong kaharap ninyo, ito po ang biktima. Biktima ng korupsyon, biktima ng pagpahirap, at biktima ng nakawan na nangyayari sa ating gobyerno. Mga ordinaryong tao po ito. Ito po ay kusang loob, kusang gastos nila, walang nagpupundo po dito. Ito ang tunay na sumisigaw na tama na, sobra na ang korupsyon ng ating gobyerno. Bulat sa pool pa lang po, binigyan natin ng pagkakataon ang ating presidente na magbago. Lahat ng tiwala at suporta pinagkaloob natin sa kanila. Pero ang nakakalungkot na kasabihan, pagka ang adik na di nagbago hanggang kailan, walang maasahan, adik ka pa din. At pagka ikaw ay adik, wala kang matinong pag-iisip at wala kang matinong magagawa sa bayang ito. Ang tunay na problema ng bayan natin ay yung ating leader. Leader na napaka-weak. Leader na kailanman hindi magbago, kailanman nagtatago sa kanyang impluensya sa droga at cocaine. Ang grupong ito, biktima ng kapabayaan ng gobyerno. Gobyerno na inaasahan na magbibigay serbisyo, mangangalaga sa kanyang mamamayan. Iba't ibang sektor po ito. Buti pa noong araw, isang kahig, isang tuka. Pero sa administrasyon ng adik na presidente, 1,000 ka na kahig, hindi ka pa rin makatuka. Umpisa pa lang, napatunayan na ni VP Sara na meron hong insertion sa ating pong mga pondo ng ating gobyerno. Unang-unang sumigaw na merong anomalya sa lahat ng pondo na inaaprubahan ng ating Senado at ng ating mga congressman. Pero hindi natin pinaniwalaan na ang sabi niya pagka-approve ng budget ng Department of Education, tinawagan siya ng congressman, hinihingi ang 25% na porsyento doon sa pondo na inilagay nila sa mga Department of Education. Alam niyo ho, sistema na, nakagawian na ang pagnanakaw ng gobyernong ito. Pagnanakaw, Marcos! Kakapiraso lang yan. At ang kasabihan, Nilusog natin yun kahit pagka magnanakaw ang leader, magnanakaw din ang lahat ng kawani ng ahensya ng gobyerno. May bote, may bote! Sino ba gumawa ng budget noong 2025? Di ba ang mga congressman at ang mga ahensya ng gobyerno? Doon pa lang sa ahensya ng gobyerno, sa gumagawa ng budget, hinihimay-himay na nila ang korupsyon at yung pondo na para sa kanila. Pero ang taong mamamayang ordinaryo, binibigyan pa rin ng pagkakataon na baka mali ang ating hinala.
katunayan na po nitong budget na to, marami na nag-question, marami nang tumayo na ang budget ng 2025 ay puno ng anomalya. Pero walang nakinig. Ultimo, ang ating Supreme Court. Kung yung ating mga hustisya sa Supreme Court, ginampanan lang nila ang kanilang tungkulin at dineclare na ang constitutional yung budget ng 2025, siguro hindi mananakaw ang mahigit 2 trilyon dito pa lang sa flood control project. Tama! 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 Paano na ang ibang mga proyekto? Alam niyo ba lahat ng proyekto ng mga ahensya ng gobyerno, merong porsyento ang ating mga congressman. Maging dito, asphalt overlay, magkano ang hinihingi? Laging porsyento. Kaya kung tutusin, yung ating mga congressman hindi tunay na nagre-represent sa taong bayan o sa kanyang distrito. Kung hindi, nire-represent niya ang kanilang sarili, ang mga negosyanteng kasabwat sa nakawan sa gobyerno. Ngayon po, napakatalino ng mga buhayang presidente at ang ating Speaker of the House. Wala na ho tayong kakampi sa Kongreso. Ultimo, yung tinatawag natin, ang ganda ng layunin ng saligang batas na binigyan na tinatawag natin yung mga party list sectoral representative, yung mga tinatawag natin minority sector. Pero ano ang ginagawa ng mga party list na to? Sila ay kasangwat din ng mga buhaya sa gobyerno. Kaya ang kasabihan, pagka ang presidente magnanakaw, lahat ng ahensya ng gobyerno magnanakaw din. Ano pa ba ang kailangan natin patunayan? Yung maharlikapan na lang 500 billion ang sinabi nila, ito ay gagamitin para tumaas ang ekonomiya at magbigay ng maraming trabaho sa mga ordinaryong mamamayan. Ilang taon na nakalipas, may balita ba tayo kung ano ang nangyari sa maharlikapan na yan? Ninakaw! Ito hong gold reserve natin sa Central Bank. Na ito hong gold reserve natin, minamandato ho. Dapat meron tayong reserve target na nangangaginto para po magkaroon ng krisis sa ekonomiya, meron tayong mapaghuhugutan. Pagkatapos nakawan, ang maharlikapan nagbenta ng 25 tonelada ng ginto. Meron ho bang nakakaalam? Meron ho ba silang ibinigay kung ano ang nangyari dito sa ating reserve gold natin? At yan ay 129 billion pesos na krimen na dapat singilin ng taong bayan kay Marcos. Etong si Secretary Recto, wala nang ginawa kung hindi silipin kung saan may pera ang ahensya ng gobyerno at yung pera ng gobyernong yan nilalagay nila. Maninilit na, mangungulimbat pa itong gobyernong Marcos na ito. Yung PhilHealth natin, 89 billion
ang mga nagkakasakit, hindi na makakamba sa kanilang babayaran dahil dapat sagot na ng ating gobyerno. Ano ang ginawa ng PhilHealth natin? Binambong nilagay nila sa pondo ng Department of Public Works. Ayun. At ibabalik daw dahil nahuli na, pero huli na, nakaw pa rin. Ibalik mo man, nakaw pa rin ang ginawa nila. At ano pa po ba mga katibayan kung sinasabi nila makasalanan ang VP Presidente, tugisin natin. Magkano ba ang tinutugis nila sa Vice Presidente natin? Diba 120 plus million of the confidential fund. At clear 3 times ng Commission on Audit. Ano ang sinasabi ni Saldico noong iniimbestigahan ang confidential fund ni Presidente, Vice President? Ang sabi niya, accountability, dapat ipaliwanag niya sa Congress kung saan napunta yung 127 million. Eh kay Saldico Cabra, may 13 billion. Eh gayon, 13 billion kay Saldico pa lang. Putang ina mo, Saldico. Putang ina mo. 13 billion, gago. Magnanakaw ang putang ina. Nasaan ka? Putang ina mo. Magnanakaw. Boy takas. Ang Mario ni Romualdez, boy tago na rin. Eh, palibasa. Ginawa kang scapegoat ng pinakabuhaya sa lahat ng congressman. Itago natin sa pangalan Speaker putang ina mo, Romualdez. Yes! Napakwagi po ang mga talentado. Tama lang yan. Mga taong bayan, pulis ka man, MMDA ka man, estudyante ka man, lahat tayo dito ay ninakawan. Ako, taong gobyerno, may sinumpaan ako. Ang sabi na ipagtanggol ko ang konstitusyon ng ating bansa, na maglilingkod ako ng buong puso at katapatan. Iputangin ninyong mga congressman kayo. Kayo ang mga nagnanakaw, nagpapaglitisin, nagpapatagulan. Putangin niyo, kayo ang nagpapahirap sa bayang ito. Nagpusina Marcos resign. Dito lang sa Quezon City, pinatunayan ni Mayor Joy Belmonte. Ayun na. Kung magkano ang winaldas ng mga congressman ng taga Quezon City. Magkano ka? 17 billion na project. Mga magnanakaw! Pinatagtakpan pa ni Tito Itbulaga dahil involved ang kanyang inaanak. Wow! 17 billion! High na high! Putang ng mga magnanakaw na to, nagnakaw na nga ng bilyon-bilyon, gusto ka pasalamatan at palakpakan. Putang ina nyo, ang hama-amura yun, nakalutong, napakalutong na mura mula sa taong bayan yun. Taong bayan, kayong mga nanonood dyan, ano pang katibayan ang hinihintay nyo para makiisa kayo, para isagipin natin ang kinabukasan ng bayang ito at para sa susunod na henerasyon. Correct! Walang laban sa korupsyon kung walang tinutumbok na guilty. Hindi kompleto ang panawagan. Natutulan lang ang korupsyon at nung dinahin ang panarambog kung hindi tutumbukin na ang salaring punong kriminal. Walang iba, si Marcos at si Romualdez. Yun ang dapat. Ano ang panawagan ng mga party list na sabi makabayan? Huwag daw panagutin, huwag daw mag-resign si Marcos dahil ang nakikinabang daw si VP Sara. Mga tarantado sila. Ano po, tanginin nyo yung komunista ito, mga komunista ang party list tayo. Liliksunin sila ng taong bayan. Darating yan.
30% ang hinihingi nyo. Saan nyo dinadala ang 30%? Kung hindi, putang ina, ipinanlalaban nyo sa gobyerno. NPA, NPA, kasabot ni Marquez at ni Romualdez. CPP, NPA, NPA, kasabot ni Marcos at ni Romualdez. Payayakin nilang lahat! Sino ang nagsasabi? Tayong mga ordinaryong mamamayan ngayon. Sino ang nakikilabang? Divide and conquer, ang sabi na. Dinidivide tayo. Hanggang ngayon, dapat talaga i-dissolve natin Congress na yan. Abolish Congress. Abolish dapat ang Congress. Abolish ang Congress. Sa Congress na yan. Abolish. Kung saan sila nakikinabang, yun ang kinakampihan nila. Nasaan na ang makatao nyo? Nasaan na ang makabayan nyo? Buti na lang yung iba kong kasama, selfies sa cellphone na lang. Pero putang ina tong mga ito, selfies sa lahat ng bagay. Papayagan pa ba natin na tayo ay gagahasain ng mga congressman ito, yung mga party list na ito? Hindi na! Ayan, nakakalungkot, ginagamit ang kabataan, ginagamit ang mga estudyante, binubulag sa kanilang pang-personal na pakikanabangan. Pero may mga kabataan din na nandito sa atin. At kanina Kap, 6 years old, nakahawak ng kanyang kartulina na maliit, ay nakalagay, I am a 6 years old boy. I want to protect my future. Please join me. Ito ang tunay na mukha ng politika natin ngayon. Aywan ko lang kung papayagan nyo pa. Lahat nasusuhulan ng pamilyang Marcos at magpinsang Romualdez. Correct! Binubuhay nila yung mga dating makakaliwa, nagsama-sama na ang mga dilawan, nagsama-sama na ang mga pinsihan. At pati ang komunista, kasama na rin nila para lamang mapigilan ang tamang panggobyerno. Binabayaran nila! Pera-pera na lang ba kayo, mga putang ina nyo? Awa kayo sa mga Pilipino! Nakakalungkot yung mga nakakaangat sa buhay at pinag-aaralan nagpapagamit sa mga magnanakaw na opisyal ng gobyerno. Mga magnanakaw at mandarambong na dapat atulan ng bayan. Di bali kayo, di bali ka, meron kang inaasahang may suporta sa iyo galing sa tunap na administrasyong ito. Maya kayo! Tama! O paano na yung mga ordinaryong taong bayan na walang inaasahan kung dapat suporta, obligasyon ng gobyerno, tulungan ang taong bayan, bigyan ng trabaho, bigyan ng mga kahit, bigyan ng tahanan. Kaya ang panawagan natin, Tatay Rane, habang ikaw ay nagpapatuloy, tatagundong ang tamang paniningil. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Ako po ay titigil. Ako ay titigil sa pagsigaw ng Marcos resign kung ikaw ay magpapadrag test. Correct! Magandang panawagan! Magpa-drug tester, Policol! Kami nga sa City Hall bukas, mga konsihal, itadrag test kami taon-taon para patunayan na kami mismo ay hindi adik. Yun! Hindi natin deserve na adiktos ang presidente. Itong mga taga-BPOS, lahat ng mga taga-traffic management, kailan lang
magkaroon ng drug test sa kanila. Tama. Pero po, tangin ang adik ng Bongbong Marcos na yan. Ayaw na ayaw. Hoy, pakyo ka rin. Pakyo ka, putangin mo. Ulo, pakyo. Ulo, pakyo. Gulat ka, nakikinabang ka sa kurat. Pakyo ka. Putangin mo. Gago. Ganon. Putangin mo, kamag-anak mo siguro, kontraktor. Kontraktor, kawatan. Kontraktor. Nadaan-daanan sa iyo ko. O nakinabang ka sa congressman mo. Putangin mo. Gago. Yan po ang mga bayaran ni Marcos. They are trying to infiltrate us. Pinay ka na nga. Wala ka pa rin manner. Nag-dirty finger pa siya. Oh, ang galing! Ayan! Sa galong eh! Malunod ka sa baha! Sana malunod ka sa baha! Boy, tarantado! Ayan! Ayan ko! Marcos resign! Mas malakas! Ayan! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Ayaw nyo! Ayaw nyo! Ayaw nyo! Ito! Yan ang nanggali! Marcos resign! Go! Marcos resign! Marcos resign! Gusto nyo bang tabihan? Marcos resign! Marcos resign! Alam nyo ha? Ayaw nyo ha? Yan ang ugali! Gusto nyo Ang bang tao ang nakinabang sa pera ng gobyerno. Kapit ka dito! Lalaman ka ng mikrofon! Takot silang mawalaan ng pakinabang. Kaya tayong tinamaan ng mga magtanakaw na to, tayo ang magsasakripisyo. Hindi namin papayagan yan dito. Subukan mong lumapit dito sa mga nakaranas sa baha. Kung hindi ka lalamon ng mikropono, tarantado ka. Padertin-dertin na. Huwag nyo kaming, huwag nyo kaming kakampihin. Subukan mong lumapit dito at lalamunin mo itong mikropono. Kami, lahat ito, kanya-kanyang gastos para lang pumunta rito. Hindi kagaya nila, putang ina, sinusuportahan lahat ng organisasyon nila. Sige, mas malakas! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Alam nyo ba ang kasabihan? Alam nyo ba ang kasabihan? Ang pumoproteksyon sa magnanakaw sa ating gobyerno, magnanakaw na rin sila. Correct! Para nila, kontra korupsyon, si Marcos ang sinusuportahan. Tarantado! Ito ay Marcos resign! Go ahead, Kap! Go! Alam nyo ho, maramdaming kaming nagpapahayag kasi kami ang tinatamaan, ang pamilyang ordinaryong Pilipino ang laging sinasakripisyo at laging ninanakawan ng mga napagsasamantalang tao sa gobyerno. Ulitin ko po, kung tutusin, pwede ako hindi na tumayo dito. Tatlo ang anak ko, isang abogada. Abogada ang anak ko, bunso. Graduate ng UP, graduate ng Ateneo. Yung pangalawa ko, doktora na naglilingkod ngayon sa mamamayan. Ang panganay ko, katuwang ko ngayon sa pagtindig sa katotohanan. Bakit namin ginagawa ito? Dahil mahal namin ang bansang ito, mahal namin ang kapwa Pilipino na naghihirap, na pinagsasamantalaan, mga namputang ng mga congressman na yan, na mga politikong yan. Tama! Kaya Marcos resign kami dito. Malalayasin at huhusgahan ng taong bayan ang kriminal at mandarambog na si Marcos. Darating tayo dyan. Kaya to, ang araw na to, iba't ibang klase ang kilos protesta. Pero yung dalawang kilos protesta, pinuntuhan ng mga magnanakaw na congressman at magnanakaw na administrasyon ng Pangulong Marcos. Tama! Correct! Saan ka nakakakita? Yung kanilang sa placard pa lang, makikita niyo na
na nagtatago sa party list. Yes, isa pa yun ang akbayan, party list ni Boy Ngiwi. Tingnan mo, 150 million ang mga naman. ang tarpaulin nila. Tarantado din yan ang grupo na yan. Iisa lang ang may gawa ng tarpaulin nila. Ang nakakalungkot, yung mga ordinaryong mamamayan, kayong nakikinig dyan, kayong natatakot dyan, kayong walang pakialam, habang wala kayong pakialam, nanakawan at nanakawan tayo ng mga Administrasyon Marcos na to at mga congressman na to. Agree! Yan ang totoo. Kaya sila nagpaparali-rali, hindi para sa katotohanan at paniningil. Ang sinasabi nila, kukunti lang naman yung mga tumatahol dyan. O putang ina nyo, kukunti kami, pero may panyanindigan kami. Kami ay nilalaman namin ang ating mga susunod na henerasyon at ating bansang ito. Dahil walang ibang kriminal sa pandarambong kundi si Marcos at si Romualdez. Dapat silang singilin at bayarin na katulad. Alam nyo, lahat nababayaran. Nasaan ang mga mainstream media? Nasa Lunita! Nasaan ang mga mainstream media? Nasa Lunita! Nasa Lunita! Lahat nabayaran, lahat binili na ni Tambaluslos yung putang ng pinakawalang iyang congressman. Correct! Marcos Romualdez Saldico magnanakaw. Ayan, kitang Tama po yan, tay. Very good. Mahal namin kayong mga kapulisan. Iginagalang namin kayong mga kapulisan. Ang laki ng paggalang namin sa inyong uniforme. At sa lahat ng mga empleyado ng gobyerno dito, maraming salamat at nandiyan kayo. Ginagalang namin kayong lahat. Pero, alam ko po na nararamdaman nyo rin ang krisis sa bawat pamilya nyo. Alam ko rin na kayo nangangamba rin sa araw-araw na kilakain ng pamilya ninyo. Mga kababayan ko, sana po tapusin na natin. Tapusin na. Lalong kayo nasa silong, kayong nakikiramdam dyan. Tapusin na natin, kumilos na tayo, sabay-sabay na. Tama na ang pahirap sa mamamayan ng adik na presidenteng ito. At ang panawagan ng taong bayan ngayon, Marcos resign! Marcos resign! Sabay-sabay! Sabay-sabay! Mas malakas! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! At ang panawagan ay ganito, ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban! 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 Dito sa atin ngayon si Governor Chavez Singson. Maya-maya po, makakasama natin Para ng isang guest. ipawalan niya ang mga kabalastugan. Inayahan ko po, lumabas kayo sa comfort zone ninyo. Pumunta kayo sa EDSA! Lumabas po kayo sa mga masasarap ninyong lugar. Nagsama-sama na tayo para sa ating bayan at sa ating kababayan na hirap na. Tama. Ang gobyerno ay dapat maglingkod sa taong bayan. Pero ano ang katotohanan ngayon? Ang taong bayan, alila ng taong gobyerno. At ninanakawan pa ng sindikato ng gobyerno ni Marcos at Romualdez. Iban kayo. Yung
Ito po, alam niyo ho ba yung talabas at script ng ating pangak na presidente? Doon sa kanyang privilege speech o sona, sinabi niya, halika dito hong mga anomalya sa DPWH. Klaro. Kamag-anak yan ng kontraktor o kamag-anak yan ng congressman o kauri ni Marcos na adik din, kaya walang pagmamahal sa kanyang kapwa at sa taong bayan. Halika dito at lalamon ka ng mikropono, subukan mong tumawid. Makakatikim ka kung anong lasa ng mikropono. Kayong may pera dyan, mahiya kayo dahil yung pera na hawak nyo, kung wala ang mamamayan, hindi kayo magkakapera. Kaya kahit alam nyo magnanakaw ang amo nyo, dikit mata rin kayo, dumidikit sa amo nyo. Tangina nyo. Muli po, ang labanang ito, kailangan magsama-sama tayo. Magsama-sama tayo! Magsama-sama tayo! Ano pa po ba ang kailangan ninyong ebidensya? Ano pa po bang sakripisyo dapat namin gawin para magising kayo? Bukas na. Ang bayang ito, bayang ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Pero ang bayang ito ay dapat mahalin, alagaan at proteksyonan natin. Ngayon po, sa aming distrito, dahil mayroong rally ngayon, nagbibigayan ng ayuda para yung aming mga ordinaryong mamamayan huwag pumunta rito. Binabayaran ngayon 3,000 piso ang ayuda. Pero ang request nila sa DSWD, 5,000 piso. Talo ang 3,000 piso lang ang binibigay. Ibig sabihin, pati ba naman sa ayuda ay meron pa rin korupsyon. May korupsyon sa ayuda! May korupsyon sa ayuda! Kayong mga congressman, ang kakapal na talaga ng mukha nyo. Ayaw nyo na umalis sa buhay na ninanakawan nyo. Hindi nyo pinaghihirapan ang perang pinakakain nyo sa pamilya nyo. Mga putang ina nyo. Mga putang ina nyo! Naawa kami sa ating kapulisan dahil hanggang ngayon 10 taon na ang inyong sweldo, hindi pa rin na ibibigay ang sweldong nararapat sa inyo. Pagpasensyahan nyo kung kayo ngayon ay nainitan. Pero ang pagtindig namin dito kasama ang pamilya nyo. Kaya alam ko ang nararamdaman ng ating mga kapulisan. Tama po yan. We must follow our leader. Pero magsasalita po si dating Chief PNP General Torre para malaman nyo kung ano ang tunay na ginawa sa kanya ng administrasyon. Torre! 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 Pagtapos gamitin ako, galit ako kay General Torre, although kaibigan ko yan, naglingkod sa Quezon City at believe ako dyan. Pero yung ginawa niya sa dating Presidente Duterte,
na halos kidnapping niya, sumunod lang sa utos ng mga adik sa ating gobyerno. Ano ang napala niya? Siya ang pinakasortis, pinakamaikli ang panunungkulan bilang Chief PNP. Alam niyo ba kung ano ang tunay na dahilan? Ano? Yung 8 billion firearms bill na pinapipirmahan sa kanya. Nagsumbong siya sa adik na presidente. Ano sabi ng adik na presidenteng yan? Gawin mo, General Torre, ang tama. At nasa iyo ang suporta ko. Ayun ang salita na adik na BBM. After 1 week, tinanggal si General Torre. Sino ang nasusunod sa Malacanang? Yung ahas niyang asawa at mga korap. Yung mga anaconda. Naniwala sa tama. Ayon, siya ang tinamaan. Ganyan. Kawalang hiya at walang isang salita ang presidente natin. Alam ko, kayong mga PNPer, kayong PNPA graduate, kayong membro ng Lakan, alam ko ang ano nasa puso nyo. Kaya lang nangangamba kayo. Habang nangangamba kayo, lalo kayong winawalang hiya ng leader natin. Isa lang kayong departamento ang winalang hiya. 120 milyong Pilipinos ang winanghilya ng adik na presidenteng ito. Ano pa po ba? Gusto niyo pa po ba na para patunayan namin sa inyo na handa kaming magpakamatay sa harapan nyo para lang kumilos kayo? Gagawin namin to. Kung yan ang tinatawag, kung yan ang kailangan gawin namin para makonsensya kayo. Maraming uri na demonyo sa bayang ito. May demonyong kagalang-galang. May demonyong nagtatago sa simbahan. Maraming demonyo na nagtayo ng mga party list nila para makinabang din sa pera ng taong bayan. Iiwanan ko po sa inyo ang isang katanungan. Kayo po ba ay Pilipino? Opo! Opo! Kayo po ba ay Pilipino? Opo! Sumagot po kayo rito sa harapan. Kayo po ba ay Pilipino? Opo! Pilipino! Maraming salamat po sa inyo. Sana magsama-sama tayo para sa bayang ito. Mahal ko ang bayang ko. Mahal ko ang kababayan kong biktima ng korupsyon.